Hello! Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Sino kaya nakapanood nito nung nakaraan sa segment ng Eat Bulaga, mga ka-plastic? Yung therapy. Sino? Mag-comment po kayo. At may tatanong lang po kasi ako sa inyo, mga ka-plastic, kung ano bang nangyari dito? At bakit naging ganito ang reaksyon ng contestant ng therapy ni Vic Soto? At hindi ko maintindihan eh. Bigla-bigla na lang nagkaroon ng ganitong insidente sa mismong live video pa. At panoorin natin yung video kung anong nangyari, mga plastic. Mabay nervous na eh. Ano kaya ang nangyari doon, mga ka-plastic? Parang kakaiba yung nangyari doon sa lalaki. Maging yung mga host ng Itbulaga ay nabigla sa ginawa Ginawa ng niya. medic natin. So, tingnan natin yung comment. Napayakap do. August 7 po nangyari. So, bago-bago pa to, mga ka-plastic. Pero bakit ganun? Siguro kapag nininervyos ang isang tao at sobrang yung para bang tantrums na ba? Parang hindi naman yata normal yung parang bigla ka na lang mangyayakap ng tao. Baka meron kasing ano eh. Pero panoorin natin uli yung video, mga ka-plastic. May tama ito, sabi ni Tito Sen. Hindi ko alam kung ano yung ibig niya sabihin doon sa sinabi niya may tama ito. So panoorin natin yung video mula sa isang vlogger, mga ka-plastic, kung ano yung nangyari dito. Viral ngayon sa social media ang episode ng noontime show na Itbulaga ngayong araw August 7, 2024. Binerd yung mukha, no? Matapos nahangaan ng maraming Para hindi netizens ang mabash. paraan ng pagkakahandle ng mga hosts sa isang contestant na nagbago ang kilos sa gitna ng kanilang laro. Mapapanood sa isang segment ng Itbulaga na therapy kanina na tila nagkagulo ang mga hosts at maging ang mga audience sa loob ng studio dahil sa gitna ng tensyon ng kanilang laro ay tila nagbago nga ang kilos ng kanilang contestant na tila hindi mapakali. Sa naturang segment kasi ay pataas ng pataas ang premyong maaaring makuha ng isang contestant kung tama ang hula nito sa susunod na mapipili niyang card sa hawak ng mga singing queen. Pero nakita ko yung mga ka-plastic, yung mga premyo niya, hindi naman ganun kalaki. 10,000 pesos. Yung nakita natin kanina. Yung premyong makukuha niya just in case na mahulaan niya yung isang bagay. Isang laro. Pero hindi ganun kalaki. Siguro para hindi ko maintindihan, mahirap kasing husga ng isang tao. Pero spekulasyon ko lang to may possibility na baka gumagamit yung lalaki. Kasi hindi normal yung kanyang ginagawa. Kahit pa sabihin mong sobrang nervyos, kasi pag nininervyos ka, hindi ganun dapat ang reaksyon. Maaaring hindi ka na makagalaw sa pinatatayuan mo sa sobrang nervyos. O kaya, para mamumutla ka na, o kaya hindi ka na makahinga. Pero iba yun sa kanya eh. Parang nagtatatakbo siya ng gano'n slow motion, tapos biglang hindi siya mapakali na parang gusto niyang yakapin yung babae. Hindi ko alam kung ano yung nasa isip niya ng mga oras na yun. Kaya ang husga ng mga ibang netizens na mamanyakan doon sa babae. Kaya suggestions ko lang po sa Itbulaga, at hindi lang sa Itbulaga, sa iba pang mga variety show dyan, na yung mga babae minsan gawin nyo namang maging kahit man lang konting conservative naman ng pananamit. Kasi may possibility na baka dahil doon kaya natitrigger yung mga babae ay yung mga contestant. Kaya yung mga babae, mga suot pa lang nila, nako, hindi na kaaya-aya sa telebisyon eh. Yung parang konti na lang may masisilip na, di ba? May palda nga, pero hindi naman ganun kahaba. Yan parang yung tipong konting galaw mo lang, makikita mo na yung pisngi ng puwet. Diba? Yan yung mga point of view dyan, na baka yun ang isa sa mga espekulasyon na yung lalaki
ay may biglang pagnanasa na parang nanggigigil ba. Yung temptation. Iba yung nervous sa temptation. So, panoorin pa natin yung sinabi dito. Kaya naman mapapansin na tensyonado na ang naturang contestant, lalo na at pandagdag niya raw sa kanyang puhunan ng mapapanalunang pera. Kaya naman sa pang-apat na hula ay nagsimula na itong hindi mapakali Yung si na Big kagad Soto, na napansin ng mga host na nabibiglan. sina Bossing, Miles at Raisa. Lalo na nang bigla na nga itong umalis ng kanyang pwesto at tumungo sa unahan kung saan naroon ang singing queen na may hawak ng card. Hindi naman. Kapansin-pansin nga na napapaisip ng Pero sa tingin ko, yung babae naman, nung hindi naman siya yung kabastos-bastos yung shoot, yun, suot. Medyo maayos naman, na moderated na may konting kita yung dibdib. At syempre, maganda rin yung babae. Kaya kung mapapansin mo, niyakap siya agad-agad. Parang kumbaga hindi na niya kayang i-carry yung nararamdaman niya sa loob ng dibdib niya, ka-plastic. Kaya nagawa niya itong mga bagay na ito. So kasama pa nga niya yung asawa niya at audience pa dun sa Itbulaga. So nakakahiya. Nakita siya ng buong mundo na ganun yung kinikilos niya. So wala pang official statement about dito sa mga nangyari dito kung bakit nagawa ng lalaki ito. So tingnan natin sa dulo ng video, baka may sinabi. itong mga host kung ano nga bang nangyayari. Kaya naman kagad nila itong pinuntahan, lalo na nangahawakan na nito ang singing queen. Bagamat makikitang natataranta na rin ang mga host sa mga nangyayari, ngunit hinangaan sila ng mga manonood nang mahusay at maayos nila itong na-handle at napabalik sa pwesto nito. Ayon pa nga kay Miles, baka raw talagang kinakabahan lang ng sobra si Kuya, kaya kagad nila itong pinatingin sa naka-standby nilang medics. Samantala, napansin naman ng maraming netizens kung gaano nga kahinahon ang naging pagtugon nila sa naging kilos ng naturang contestant. At dahil nga dito ay pinuri sila ng mga manonood, lalo na ang bawat host ng naturang segment. Komento ng ilan, best host talaga si Bossing dahil kayang-kayang i-handle ang sitwasyon na hindi inaasahan. Kalmado lang siya. Niisip ko kung si Willie Rebelliam yung nataon kay Willie yun. Na naman magsalita siya ng hindi magandang salita, no? On live TV na sinabihan nga niya yung DJ niya na gago. Diba yung part doon na meron kasi, kumanta kasi siya noon. Tapos, nagkamali lang siguro yung DJ ng sound effect. Ang sabi doon, boo! Sabi ni Kuya Well, anong boo? Gago! Buti na lang hindi kay Willie Rebelliam na-encounter to. Sapagkat si Willie Rebelliam naman may mga games naman siya na okay naman. Pero unfortunately, yung mga dancers niya siyempre, alam mo na, medyo kaakit-akit. Di ba? Kita lahat. Di ba? Wala na natira. Pero si Bossing kasi maturity age na Nandun na siya sa parang pa-senior na kasi. Kaya naintindihan niya yung mga sitwasyong ganito. At ayaw rin niya masira ang image ng Itbulaga dahil sa ginawa niya. Kaya naging mahinaon siya sa mga ganito. Kaya nga nagpatawag siya sa marshal daw, di ba? Nagpatawag siya ng marshal just in case na baka lumala pa yung sitwasyon. Pero instead na marshal, medic na lang kinuha. Kasi nga, di ba? Parang naiwasan na rin yung bashing sa social media. Napakagaling mo, Bossing. Sa mga ganong pagkakataong sa Pera-Fee na hindi inaasahan, naging relax lang ang lahat. Dapat lang talaga na parangalan at magtagal forever. Ang galing ni Bossing mag-handle and he's so alert. Mas nauna pa siyang pumigil kaysa sa mga staff or other host na lalaki. Huwag natin i-judge agad si Kuya sa Pera-Fee. Baka gusto niya silipin ng cards kaya siya lumapit kay Ann. Simula kasi, mali-mali hula niya. Nagbago at nalungkot si Kuya. Baka gusto niya talaga manalo ng malaking premyo. Sabi naman ni Bossing tumaas ang BP at na-disorient. Anyhow, Bossing and Miles handle it well.
Tumaas daw yung BP, yun ang sabi ni Bossing Vic Soto. Pero tingnan natin yung comment ng mga netizens, mga kaplastic. Kung sa Showtime yan nangyari, nakuhusga, nag-advise ganda yan. Sabihin yan na pwede ka makasuhan yan, ganyan kapangit ang ugali at kabastos ang host ng Showtime. Siyempre, di naman gagayahin ni Vic Soto yon yung ginawa niya dun recently dun sa Especially For You, na biglang niyakap ng lalaki yung kanyang makaka-interview. Diba, natatandaan niyo yun? At sinabi ni Boyce Ganda na, don't do that. Pwede kang makasuhan. Diba? Kasi hindi ka gwapuhan. So, hindi naman ganun si Vic Soto. Malamang sa malamang, kung sa Showtime nangyari yon, talagang kawawa si lalaki. Instead na binigyan ng maayos na trato. Baga ito. Sabi naman ni Marlon, ay lahat po kami ay nagulat na bigla sa nangyari noong August 7, 2024. Audience po kami ng longest no time show na Itbulaga. Kahit sino man po ay sigurado magugulat sa hindi normal na gawain. Hindi po namin pwedeng yakapin ng isang host nang walang paalam, lalo na po kung babae. Pero ang na-handle naman po na maayos ni Bossing at Miles. Mabilis din po ang medic ng Itbulaga para i-assist si Angelito. Si Angelito yung nandun. Para po sa akin, saludo po ako kay Bossing at Miles sa SQan dahil na-handle po nila ang maayos ng lahat ng pinayagan po na ituloy ang game sa tulong po ng hipag ni Angelito. At nanalo po siya ng 30,000 pesos. O di ba? Ang galing. Nakakuha pa ng 30,000. Di ba? Pero wala pang malinaw na statement ng Itbulaga. Sabi raw na high blood daw yung tao. So, yun. Mga kaplastik. Pero kahit ganun pa man, mga kaplastik, hindi tama yun. Na kahit na nervyosing ka, kahit mataas yung dugo mo, hindi sapat na dahilan yun para gumawa ka ng kahihiyan sa social media at sa telebisyon. Diba? Nagmumukha ka tuloy kasi rasira sa buong mundo na ganyan ang pinakita mong behavior. Siguro kung ikaw ay nervous, sana man lang nagpaalam ka kay Bossing. Bossing, hindi ko na po kaya itong nararamdaman ko. Masakit na yung dibdib ko eh. Parang hindi ko na kaya ituloy yung laro. Baka kung pwede lang naman, sa asawa ko na lang po ipagpatuloy itong laro na ito. Para hindi na makapahiya, di ba? Pero parang dala ng bugso ng damdamin, mahirap na mahusgahan tong si Angelito. Baka kasi may mga pinagdadaanan din sa buhay, kaya nagawa niya ito. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Convid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.